We'll drink to that. Carmen, nasa mo mabuti mga bisita. Sakay niyo. Ang ganda. Mabuti naman at hindi mo ako nalimutang pagdala nito. How could I forget, darling? Nalalaman mo na tuwing makakita ko ng mga roses ikaw ang laging naalala. Thank you, darling. Ang ganda ng putad mo. Bagay na bagay sa yung gown. Naku, talaga. You look like a queen. Alam niyo na, ang paborito kong bulak na kay Kathleen. Bakit? Wala ba kayo ibang napansin? Kundi na. Naku, hindi. At ang yung gown, kanina ko pa pinagmamasdan eh. Alam niyo na, para sa mga best doctors, of course, always the best. Uy, zero na ako. Alam na. O, iya. Nalaman na pa mo. Dahil ka naman. Dito. Baka nagugutom na kayo, iha. Sanado pa yan si Bob. Kasi hindi natin mahinahan, mama. Kita. Kaya kung dito ang pata, sasabunin mo, iha. Ano na? Bobby, kanina pa kita hinahanap, malala ko nga po kasi aksyon niya din. Salamat si Dong Ramon, hindi ba siya may kapisahan ngayon? At kasama namin ang abogado, tuloy kaya, pababa na niya. Tuloy niya. Mabuti tinagapin niyo. May salamat niyo. Kinakarating kayo. Susan? Ano ba? Gloria? Oh, naturally. Hello, Susan. Hello. Ano? Uy? Bunga pa na kayo. Sorry, oh. Nasadya ako. Quite all right, son. I just need to go. Susan, bambu ka. Sorry. O ano, nag-i-enjoy ka ba, iha? Oo, hindi kami nalalaan. Ano, sino ko? Manalawag na daw. Oh, yan tao. Yan napakamasyado, matrasado. Unahan sa tao. Atty, ang mabuti yata ay kantahan natin ng isang happy birthday song sila mo itang manaog na, no ha? Esto, Carmen, Gloria, Lolita, Bobby, ano kayong mga anak at kantahan natin ng isang happy birthday song at papa mo? Ang mga kaibigan na liga kayo. Professor, isang happy birthday song. Kung mayroong dapat sisihin sa pagkamatay nito, Ramon, ay walang iba kundi kayo. Kayong pinakamamahal niya sa buhay ang humukay ng kanyang libingan. Itinalulungkot kong magpamukha sa niya ng ganito. Ngunit siya ng mapait na katotohanan. Bago naganap ang pagpapatiwakan nito, Ramon, ay natamanan niyang maraming kamatayan. Ngunit nahalata man ninyo. Hindi. Bakit? Sapagkat ang panahon ay kulang pa sa inyong karayaan. Napapasikat, pag-aaliw, kahit na magkabambaw sa utang. Doña Rosa, nang kayo'y magliwalay sa buong daigdig ng aning na buwan,
Napag-isip-isip na ba niyo kung saan ang gagaling ang salapi niyo yung ginagastos na walang panghihinayang? Isinanla nito ang Ramon ang inyong asyenda para huwag kayong mapahiya sa inyong matatayo at mahalikang kaibigan. At ikaw, Carmen, sa tuwing ikaw ay magbibigay ng maringal na pagtitipon sa Manila Hotel, napag-uukulang ba ng pansin kung saan ang gagaling ang salapi niyong ginagastos sa hindi mo mabilang na panawin? Isa-isang ipinagbibilang iyong ama niyong mga ari-arian. Mapagbigyan ka lamang. At ikaw, Lolita, na tila naging panata na sa buhay, na ano man ang iyong naisip, ay kinakailangan iyong makamdam. Magkano man ang iyong guguling. Mamimili ka lamang ng damit at alahas ay pupunta ka pa sa Europa. Magpapalit ka lamang ng kotse sa Amerika pa. Sa lating unti-unting tinipo ka. Ikitagli mo ni Lusaw. At ikaw, Gloria, napag-isip-isip mo na ba kung saan kamay ng Diyos kinukuha ng iyong ama ang libo-libong salapi na walang taros mo ipinamumudmud sa iba't ibang sangay ng kawang-gawa na iyong kinabibilangan? Hindi masama magkawang-gawa, Gloria. Ngunit dapat sana inilagay mo sa lugar. Sapagkat sa pagnanais mong makabuti, eh lalo mo naman ibinabangon sa utang ng iyong sariling ama. Oh! Kayong lahat ang nagbunsod kay Don Ramon upang magpatibakalan. Sapagkat nang ilitin ang bangko, ang nalalabing yung ari-arian na nakasanla. At mapatunayan niyang tiyak na wagtak ka ng kahiyang tiyak na darating sa inyong angkan, ay minatamis na niya ang magpakamatay upang masarili ang kabiguan. Batid ko, na hinihintay niyong malamang kung paano hinati ni Don Ramon ang kayamanang inakala niyong naiwan sa inyo. Ngunit dinaramdam ko, wala siyang naiwan sa inyo, kundi ang bayat pakurang ito. Na ito mga papeles na magpapatunay ng aking sinabi. Basahin niyo. Kung magpapalang na. Ngunit sa paano kami mabubuhay? Anong gagawin namin? Saan kami kukuha ng bububulit? Tanongin niyo ay inyong sarili. Anong gagawin natin, mga anak? Alam naman ninyong nabubuhay ang inyong ama. Siyang nakakaalam sa lahat ng mga bagay. At wala akong iniintindi. Paano kayo ngayon? Ang inyong pag-aaral. Saan tayo kukuha ng gugugulin? Huwag kayo mag-alala, Ma. Magpapatuloy ng pag-aaral ang aking mga kapatid. At ang ating gugugulin ay akong bahala.
Salamat. At hanggang ngayon ay binibigyan mo ng halagang lagi. Hindi ko nga alam kung bakit napupunta sa aking handbag eh. Kaya pala hanggang ngayon ay narito pa naman ako. Camera. Ibig kong malaman mo. Hindi lamang ito mag-ingat sa atin nakaraan. Lalang pa bang boss ko? Ito'y mahal na mahal sa akin sa pagka. Maaari ba mag-inuman tayo magkausap? For all time's sake. Please. I'm sorry. Ayoko. Baka kung anong sabihin ng tao. Ikaw isang lalaking... Carmen. May pananagutan sa buhay. Samantala ko isang... Ano yun? Bakit bang sasabihin ng mga tao niisip? Carmen. Carmen. Anong lugar ito? Ito'y sarili kong bahay ng bahay mo. Maniwala ka, Carmen, na ikaw lamang ang tayong naipagsama ko. Kaya wala kang dapat alalahan. Wala kang dapat alalahanin. Akala ko ba isa kang maginoo? Isang maaari. Makatiwalaan, ngunit... Carmen, utang na loob. Buksan mong pinto, hayaan mo ako magpaliwanag. Kagabing, kapatay mo na sa'yo. Sapagkat ayaw mong umuwi na gayon ng iyong ayos. Dito kita'y pinagsama. Kapatay na kalimot na. At kung sakali mang walang ibang dahilan kundi ang pagmamahal ko sa iyo, kailan pala hindi ko malilimot. Pagmamahal na matagal din naulito sa iyong pamilya. Huwag mo kong kasoklaman. Itiwan mo ako! Isinusumpa ko. Ang nangyari sa gabi, hindi ko pinalak. Kapwa natin hindi sinasadya. Ang naglabit sa atin muli. Sino ka? At sino pag-ibig naman ako nang naghihintay ng katuparan. Inaibig kita, Carmen. Pinakamamahal kita. Pag-ibig? Anong karapatan mo magsalita sa akin ng ganyan? Samantalang alam mo na ikaw isang lalaking mag-asawa. Carmen!
Nahiya ka. Sabi, saan ka galing? Ma, maliligo lang ako, please. Carmen, ang dalagang taong ngayon ka lamang muli. Ano na lamang ang sasabihin sa atin ng tao? Carmen! Ate! Ate! Ma? Ang ate nasaan? Nasa banyo. Bakit? Mamahinga ko ng pera dahil sa kailangan kong bagong gagamit ang pag-hospital. Ako rin yung marami akong kailangan libro para sa aking pag-review eh. Good morning! Good morning! Good morning! Mama! Ang ate! Bakit? Kailangan mo din ng kwarta. Oo, bilawan ng barkada namin eh. Ay, bakit? Bakit di ba nagsisigarilyo, ha? Ito na naman tumuma eh. Mama, baka matagalan na ate, oh. Mahuli kami. Huwag pakialaman niyang hindi mo gamit, bakit? Mahanap ko ng posporo. Ano naman ito eh? Baka maatraso kami, mama eh. Sige, mama eh. Sino merong initial na R? Nako! Ang dami ko ata ng ato! Pardon! Mama, hindi mo tayo siya! Oo, mama, kami! Mama! Maatraso kami. Para mo na, ipinakapatid. Tayo muna! Quiet! Para sa ating kapatid! Sige na, Forward! March! Ate! Kuha ko ng pera sa bag mo ha! Ako man, kukuha ng pambili ko ng mga libro. Ako man, ate ha, pambili ko naman kami ng hospital. Salamat, ha? O, yan mama, nasabi na ako ha! Kukuha na kami doon. Sige. Ma, kuha na kami. Sige na rin. Ma, ano ba pinagsasabi nilang pera sa bag ko? Carmen, saan ko yung kwarta niya? Wala mama, nagkaroon ako ng transaction kahapon eh. Ma, alis na muna ako. Meron akong asikasuhin. Hoy! Meron ba na sa iniwan na kanyang pasyente? Kinuha ko ang gamot ninyo, oras na gamot na naman! Gamot ng gamot! Wala naman nangyayari. Hindi naman ako gumagaling. Sumusunod po lamang ako dili ng doktor. Dili ng doktor? Siya na ako sa doktor na yan. Ayoko na makita ang pagmamukha niyan dito sa bahay. Bakit yan? Uminom na muna kayo. Ayoko uminom yan. Lalo lamang ako nangihina. Ate, ano nangyayari sa inyong dalawa? Hope Naga ka na naman umuwi, no? Baka akala mo di ko nalalaman. Oo. Sapagkat doon ako natulog sa aking bahay-pahingahan. Bahay-pahingahan. Susunogin kong bahay-pahingahan na yan. Gabi-gabi doon ka na lamang natutulog. Ayaw mo na akong makita. Bakit? Ang akala mo wala akong pakiramdam. Honey, ikaw Honey. Para hindi mo nalalaman na marami itong ginagawa sa mga araw na ito. Kadalasan ay umabot ng hating gabing aming business conference. Na doon ako natutulog ng huwag kitang makabala sa aking pag-uwi, hindi ba? Business conference? Puro business conference na lamang. Meron tayong sapat na salapi. Bakit ka pa naghahanap buhay? Siguro may ginagawa kang kalokohan, ano? Belia, ba't nagsasabi mo ikaw naman eh? Napapasok na ako sa loob. Bakit ka papasok? Ayun bang marinig na pinag-uusapan namin mag-asawa? Siguro merong pagtingin sa akin. Tama na, Belia. Tama na. Miss Santos, mga pakalang mag-count. Tama, no? Huwag ba akong hingi ng paumanit kahit kanino? Ako ba nasunod sa pamahay na ito? Belia! Itong gamot mo. Ayaw! Uminom yan! Hindi ako mabibili. Siguro may lasin yan, ano? Ibig mo na ako mamatay, ano? Ibig mo na ako mamatay na masarili mong kayamanan ko, ha? Ako'y nagsasabi sa'yo, ha? Wala ka rin kinukalipak mo sa bibig mo, kaya man sinasabi mo. Totoo kang mayaman ka nung mata kong kita. Kung kalilimutan, Belia, nasa paglago ng kayamanang iniwan sa'yo ng iyong papa. Ganun, ha? At sinagay, ibig mo ba akong tumanong ng utang loob, ha? Ganun ba? Ganun ba? Tama ka na! Ako nagsasawa na sa'yo. Sige! Sige! Pinipin mo sa Sige, kita, ha? tahan mo ka! Tama na, sabi ko sa'yo, eh. Masarili mong kayamanan ko. Ha? Santos, basta mo agad. Aray! Aray, naku! Ayoko doon! Doon! Doon ang gusto ko! Teka! Teka! Hoy! Bakit ka nakapilit? Meron ka na naman pupuntahan, ano? Umuwi ka na maaga, ha? Ha? Dito! 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 Ayoko dito! Ayoko dito! Ayoko! Doon!
lang, Carmen! May kailangan ka ba sa akin? Oo. Tungkol sa salaping ito, bakit mo nilagay sa handbag ko? Ito bang kabayaran sa nangyari kagabi? Carmen, huwag mo sanang mamasamayin. Ang kwartang ito higit mo kailangan kaya sa akin. Nais ko lamang makatulong sa inyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, lalong-lalo na sa labi mo. Ipaliliwanag ko sa iyo, huwag ka muna magagalit. Sandali lamang. Umaga po, Mr. Dolorosa. Manano, magandang umaga po sa kanila. Pasyal po naman sila sa amin. Opo, salamat po. Mrs., kumusta po sila? Buti po naman. Kung matapos ko makapagpaliwanag nagagalit ka pa rin sa akin. Ako'y nangako sa iyong kailanman hindi kita kakambalayin muli, Carmen. Driver, Villa Verde, please, ha? Mula nang tayo magkahiwalay at tanggihan ng iyong mga magulang ating pag-iibigan sapagkat ako'y mahirap. Sinumpa ko sa aking sarili. Kahit ano ang mangyari, ibabago ko ang aking buhay sa kalandaan. Naglaganag ako hanggang sa matagpuan ko si Bella, isang tanging tagapagmana. Nasa kanyang yaman ang kailangan ko sa aking pagbabagong buhay. Ako'y nagpakasakali na sa kanyang pag-ibig ay malilimutan kita. Napakasal kami. Pinalago kong kayamanan naiwan ang kanyang mga magulang. Pinilit ko maging tagumpay ang aming buhay. Pinilit ko maging tahimik ang aming pagsasama. Ngunit ako'y nabigo. Nalalaman ng Diyos. Oo, Carmen, nalalaman ng Diyos ang aking susumikap. Ngunit, kahit ano aking gawin ay hindi ko maturo ang aking pusong siya aking ibigin. Kung minsan, naisip ko na ito na kaya ang kaparusahang iginawad sa akin ng Diyos dahil sa aking kamalian. Ngunit kung hindi ka parusahan, Carmen, matagal na akong nakabayad sapagkat matagal na akong nagdurusa. Dahil ba sa akin na napakasasa sa babaeng hindi ko iniibig, wala na akong karapatan lumigaya. Wala na ba, Carmen? Dinaramdam ko, Rod. Ngayon hindi na ako maaari magtagal. Carmen, wala bang kabuluhan ang ipinatatapat ko sa'yo? Sa'yo ay kinikikos. Parang wala na akong puwang sa iyong puso. Tumingin ka sa akin, Carmen. Sabihin ka sa akin. Sabihin mo hindi mo na ako minamahal. Sabihin mo wala na akong halaga sa iyong buhay. Ipinangako ko sa iyo. Kailanman na hindi ka nagkakampalain. Tumingin ka sa akin. Ngayon, sabihin mo hindi mo na ako minamahal. Sabihin mo wala na akong halaga sa iyong buhay. Stop. Carl. Carl. Hindi, Carmen. Hindi. Wala tayong karapatan mag-ibig. Oo. Kung ang batas ang lipo ng ating susundin. Subalit, sa batas sa ating mga puso, Carmen, may karapatan tayo. Nang kung maraming pupula sa atin, ngunit bakit natin sila pakikinggan? Ang higit na mahalaga ay ang ating pag-ibig. Pagkatapos dumaan sa pinakamaigpit na pagsubok wagas pa rin at dali. Hindi ko tinatanggi. Minamahal kita. Ngunit, dinaramdam ko, Rod. Hindi ako maaaring paghihati sa ganitong uri ng pag-ibig. Yan na bang ang iyong kapasiyahan? Ipagpatawad mo, ngunit huling hangla sa akin. Kaya paalam na, Rod. Ikaw ang masusunod.
Sa ating paghihiwalay, Carmen, pawon mo ang pinakamahalaga sa aking buhay. Ang buhay na uli na sa iyong pagmamahal. Buhay na hindi ko kaya. Ganda nito ah. Kanino ba ito? Okay, ito kanina eh. Ano ba? Huwag naman, baka masira yan. Kala mo kung sino ito magsasalita. Kala mo ba hindi ko nalalaman kung saan ang galing yan? Dati ko, bakit? Sumaba? Isa naman kumuha ang ate mo ng Pinakagin ito. Trabaho niya. sa trabaho. Akala mo ba hindi ko nalalaman ang ate mo ay babae ni Rogelio de la Rosa? Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang ate mo ay babae ni Rogelio de la Rosa. Yung mayamang negosyante na may asawang Lucaret. Papi! Papi! Ay! Ay! Papi! 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 Ay, doon!
ko yung sinabi. Ayaw mo maniwala. Villa Verde. 27. Darling! Come in, please. Hallelujah, Jack. Buti naman napasal ka. Nabanggit ka sa akin ng mamul, narito ka raw. Boy, mukhang talagang may sakit ka. Ano ba sa tingin mo? Talagang mabigat ang sakit ko dito. Pag-ibig. Kanino naman? Basta nag-aanaga sa akin, si Gloria Versosa. Gloria Versosa? Yung maputing, mataas, mukhang anghel, at magtatapos ng medisina? Hindi. Huwag mo sabihin naging girlfriend mo yun. No. Alam mo yun kapatid ng aking nobya. Kaya nga, hindi kilala ko sila. Oo ba? Yun ang mga Versosa dito sa Manila. Nakatira sa Quezon City, doon sa malaking mansion sa Valencia Street. Yung meron konkretong bahay? Amit o Dutch. Uy, good family naman pala eh. Oo ba? Hindi katakatakang kalukuhan ko siya. At may pagmamalaki sa aking mama. Pero ang hirap lamang, Eddie, alam mo. Kapag nagtatapat ako ng pag-ibig sa kanya, ayaw niya akong paniwalaan para daw ako isang batang masmus. Matanong nga kita, sa tingin mo ba sa akin hindi ako perfect yan talaga? Hindi ako charming, considerate, at thoughtful? Oo ba, sure. Oo ba, sure. Saka pa naman saan mo kong paibigin siya? Louie, kung siya'y lulukuhin mo lamang mabulok, kung sasagutin lamang niya, pakakasalan ko siya. You sure now, Louie? I'm sure. At ikaw pang gagawin kong best man Okay. Alam mo, Louie, si Gloria is ang babaeng mainit. And she's got class. Just to show you what kind of a girl she is. Alam mo ang paborito niyang bulaklak? Katlea. Katlea. Talagang good day sa tawa. Yan ang marami. Louie, kung gusto mo siya mapaibig, remember, Pino, perfect gentleman. Hi, Glo. Hi, Eddie. Si Luis ang kasama mo? Hindi, pero magkikita rin mamaya. Kilala mo pala si Luis si Gonzales pala. Oo, bata kami niyan. Well, I'm going now. Basta, baka meron kayo pipili kay Lolit. Just love and regards. Bye. See you, Louie. Goodbye, Mr. Garcia. Bakit parang naninigas ang leg mo? Yan ang boys. Typical of a perfect gentleman. Alam mo, Louis, nakakatawa ka. Kapag pinipili mo maging mami, no? Parang ka ng tao-tawa na tsaka tigas-tigas ng leg mo. I'm sorry, I didn't hurt you. Wala kang dapat alalahanin. Alam mo, Gloria, ayosip ko na rin na talaga pala nakakatawa mga ginagawa ko. Sapagkat maaaring totoo nga sinabi mo.
Ang mga katangian ng iyong ITM ay kasabay na stay sila ng isang lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat nagpapasalamat pa rin ako sapagkat nang dahil sa iyo. Ngayon ay meron akong isang katangian may pagmamalaki. Ang magmahal ng tapat. Hindi mo man ako matutuwang mahalin. Nakaasa kang lagi kitang ibigin. Bakit mo nga pala ako pinatawag? Kagaya ng dati, bigla mo kita makita. Ngayon na nakita mo na ako, may na bakit bumalik sa ating gawain. Oo. Ikaw na sana para mapapaman sa akin at nakikita na natin natin. Many happy returns of the day very dear to me, Luis. Sino Luis to? Si Luis Gonzales. Huwag mo sabihin si Luis Gonzales na anak ni Keto? Sino nga? Naliligaw ba sa'yo? Tingin ka lang na. Meron? Meron na kayong pagkakaunawaan. Wala. Abay, bakit? What are you waiting for, Risma? At kaya ko lang nasabi yun. Pagamat modern times na ngayon, siyempre, walang marriage na nagiging maligaya kung walang pagmamahal. Sabi mo naman sa akin, may pagtingin ka sa kanya. Tsaka nanliligaw sa'yo. Bakit wala pa kayong pagkakaunawaan? Siya nga pala. Alam mo, siya na engagement namin ngayon ni Eddie. Siya nga. Congratulations. Oh, kailan kayo kakasal? Hindi pa namin napapag-usapan eh. Pero siguro lalong matapos. Pero mahalaga sa akin, bakit para bang tila ayaw mo pa magkaunawaan kayo ni Luis? Kasi alam naman kung gaano ka-aristocrat ang mga pamilya ni Don Enriqueta. Ipagpalagay natin sinagot ko ang pag-ibig ni Luis. At ipagpalagay na rin natin magka-engage na kami. Pagkatapos mabalita ni Doña Enriqueta ang tungkol sa ginawa ni ate. Maaring hamakin nila ako at ang buong pamilya natin. Alam mo, yan din ang problema ko eh. Hindi ko malaman kung dapat kong sabihin kay Eddie. Ang inaalala ko naman, baka pag sinabi ko sa kanya, bigla na lamang niya akong layuan. Anong gagawin ko ngayon pa namang lahat halos ng ating mga kaibigan nakakaalam na sa aming engagement? Siya nga pala. Kumusta si Eddie? Mabuti, andyan siya sa babae. Siya naging sa akin. Uy, Eddie. Bakit ka narito? Meron bang may sakit sa inyong dyan sa ospital? Wala, sinamahan ko lamang yung nobya kung may kapatid na intern dyan. Kaya pala. Naku. Gandang babae. Ngunit, sayang. Bakit mo nasabing sayang? Aba, yun si Carmen Besosa. Akala nung pumatol sa isang taong may asawa. Ayun, kasama. Wala lang ba sinasabi mo?
Oo, sapagkat nakikita ko, malapit ang bahay namin doon sa kanilang tagpuan eh. Sa Villa Verde. Naku, sayang. May asawa siya, pero ang asawa niya, lukari. Kaya, Eddie, meron akong pelikula eh, may shooting ako eh. Matraso ko. Yan ka na ha? Baka si Luis na yun. Baka hindi maaari yung bawal ang lalaki dito ah. Hi, Gloria. Happy birthday. Para sa'yo. Thank you. Hi, Lole. Hi. Ate, meron bang nakakita sa'yo sa pagpasok dito? I'm sorry, ate. Alam mo, ate, kaya nakapagsalita ng ganun si Gloria. Kaya, alam mo naman siguro ang kalagayan niya dito. Ang universidad nagpapaaral sa kanya, saka napakahigpit nila sa moral. That's alright. I understand. Hindi na ako magtatagal, Gloria. Baka nainis mo si Eddie. Bye. Kung ka, Mama. Mabuti. Kaya magbabanggit ko sa kanya na kita tayo dito. Bye-bye. Bye. Kung busy-busy ka ngayon. Kabalita ko eh, malapit na ang board of Oh, sa isang linggo na. I'll pray for you that you come out with flying colors. Thank you. Kung ganun, alis na ako. Bye. Huwag ka mag-alala. Pipilitin kong walang makaalam na ako galing dito. Ate. Kita ba si Gloria? Si Gloria? Oo. Andiyan sa director's room. O, bakit, ha? Gloria! O, bakit? Congratulations, ha? Congratulations. O, ano yun? Hindi ko ba nalalaman? Tapos sa medical board, oh. Ganda! Oo. Oh. Congratulations, Gloria. Congratulations, ha? You look like it. Thank you. Wow, excitement. Next up si Gloria sa medical board. Wow, congratulations. Thank you. Congratulations. Thanks. Sandali lang, Doc, ha? Sabi ko na si Gloria, eh. Okay muna kayo, ha? By the way, Doc, I'm giving a party for Gloria on Friday night, ha? At my place. You're all invited. Eh, what? Anong party yun? Doon natin pag-usapan sa harapin tayo, ha? Dito na lang tayo. Baka kailangan ako sa itaas, eh. Akalain mo nung araw, hindi ka man lamang marunong tumingin ng temperatura. Ngayon eh, Aba, sino may sabi sa'yo hindi ako marunong tumingin ng temperatura? di ba totoo? Nung una tayo magkita, bigla mo sinaksak sa bibig ko yung thermometer. Munti ko pang nalulod eh. Kasi ikaw eh, hindi mo pa ako kilala, sinisigawan mo na ako. Hindi ang akala ko eh, ikaw yung dating nasa naglilingkod sa akin eh. May crush sa akin yun. Sa bagay eh, maganda ha? Walang duda. Medyo hawig ni Nat King Cole. Ngayon eh, isang doktora ka na. Maaari sa ibang araw eh, gawin kang chief ng isa sa mga wardsan. O kaya direktor ng ospital. O kaya magkaroon ka ng sarili mong paggamutan. Biro mo yun, ang dahil mong asikasuhin. Hindi mawawalan ka ng panahon sa akin. Samantalang, ang nais ko sana ay ako na lamang maging pasyente mo habang. Nag-umpisa ka na naman. Sandali lang. Kung naging palabiro man ako nung araw eh, umasa ka ang lahat na sasabihin ko sa'yo. Ay, nakatwirang pamalibay sa kung ikaw ay nag-alinlangan na hindi mo makakaya magpakatpat sa ating pag-ibig. Sa lahat ng oras at sa lahat ng paraan. Meron ka pa kanyang pag-alinlangan.
Hallelujah. Pinakaibig. Sino ka mamibigay nito? Maaaring maunawa ko pa kung bakit naglihim ka sa akin ng tungkol sa iyong kapatid na babae. Ngunit yung kapatid mo, yung si Papi. Di ka tiwiran nga basta masukulamat. Dahitin kayo magkapatid. Luis, inaamin ko nga po'y naglihim sa'yo. Nang tungkol sa pakikiapit niya at isang lalaking may asawa. At ang tungkol kay Papi. Sapagkat nag-aalala kong kung malaman mo hanggang ay lumayo ka sa akin. Na hindi ko matatanggap. Sapagkat pinagkamamahal kita niya. Ngunit inililagtas ko lamang ang aking kinabukasan. Kinabukasan, inilalang kong buong para sa'yo. Kinabukasan, mawawalan ang pag-asa kung ikaw lumayo sa akin. Dapat na pag-ibigay, walang halong panlilin lang. Para sa akin. Ang karapatang bibigay hindi kasama tungkol. Tungkol ay magpakatapat sa lahat ng oras at sa lahat ng parang. Oo, Gloria. Hindi ko pinagkakailan. Pinamahal pa rin kita. Ngunit pagmamahal na. Mahal kong diary. Ito na ang iyong huling pahina. Ito na rin kaya ang huling kape ko sa daigdig na ito. Bakit ako ginanito ni Eddie? Ang tanging katwirang ibigay niya ay ang ginawa ni ate. Nalalaman kong siya'y nagdadahilan lamang pagkat anong pananagutan ko sa kasalanan ng aking kapatid. Matapos ang kahihiyang ito na itinulog sa akin ni Eddie, ay wala na akong nangaring magpatuloy pa sa buhay na ito. Kahit saan ako bumaling, ay naririnig ko ang nakakapaglibak ng lahat. Ang aming mga kaibigan, ang daigdig. Paalam na mahal kong diary. Easy ka lang. Iwan mo ako! Huwag mo ako! Huwag ganyan. Easy ka lang. Pabayaan mo ako! Easy lang. Ano ba tingnan?
Ano ko yan? Chief. Asawa ko. Manong kasal mo? Bagong kasal kami. Manong bagong kasal kayo? Naglilihi. Naglilihi? Oo, sa ilog. Family trouble, ba't kayo di magawa ng gulo? Ayun na nga. Sandali lang. Sandali lang. Gusto ko na sana mag-go home. Yung gulo mas mabuti yung umuwi na kayo. Uwi na kami. uwi na kayo. Mabuti na umuwi na kayo. Tara. Ayun na, honey. Uwi na tayo. Sakahin na lang. Bye. Sige na, pasok na, honey. Mahal kong daya. Bagong aklat, bagong simula. Kanina hinangad ko na ito na ang maging huling gabi sa aking buhay. Ngunit ako'y hinadlangan ng isang lalaki nagngangalang Ricardo Rodriguez. Makisig, mayaman, binata, at tanyag sa lipon. At yamang siyang bumigo sa balak kong tapusin ang lahat. Ay siya ang gagawin kong unang biktima sa gagawin kong paghihiganti sa mga lalaki. Nahalata kong may hangarin siya sa akin, kaya paiibigin ko siya. Aakitin ko siya pagamat sa akin puso ay wala siyang madadamang pag-ibig kailanman. Ang kailangan ko ang kanyang salapi. Ang kanyang upang ako'y makabalik sa dati kong kinalalagyan sa lipunan. Gagawin kong tungtungan ang kanyang puso upang siya ay maging aking alipin. Ako'y inalok niya ng gawain, kaya bukas na bukas din ako'y magtutungo sa kanya. At naniniwala ako'y buong puso niyang tatanggapin. Katulad ng aking inaasahan ay buong lugod niya akong tinanggap bilang isang sekretary. Ni konti man ay wala siyang kahinahinala na siya pang kusang lumalapit sa bitag na inihanda ko para sa kanya. Oo. Hindi ko'y tinatanggi na siya magandang lalaki. At kabig-kabigani. Ngunit huwag kang mag-alala, mahal kong daya. Kailanman ay hindi ko siya matututuhang ibigan sapagkat natitiyak kong wala sa kanya mga katangian at pag-uugali ni Eddie na nakabihag sa akin. Oo. Inuulit ko. Lubos akong nananalig na kailan may hindi niya ako maaakit. Ang gagandang mga rosas? Ang ibig mo sabihin, para sa akin ito? Alam mo, ito ang paborito kong bulaklak eh. Alam ko. Alam mo? Sapagkat yung makakita ko ng rosas ay naalala kita. Alam mo, kanina'y inanyayahan niya akong mananghali bukas sa labas. Siguro ang akala niya, sasama ako sa kanya. Ipinangangako ko sa iyo, dear Diary, na kahit lumuha siya ng bato, ay hindi ako sasama. Hindi, hindi, hindi. Oh, Lolita, hindi ka pa ba nagpupuloy? Come on, let's go. Lunch is waiting. Oo, talagang hindi ako sasama sa kanya. Kinamumuhian ko siya. Akalain mo samantalang nanananghali ko. Ay hinawakan niya ang aking kamay. Nakala niya marahil ay may halaga siya sa akin. Nagkakamali siya. Sa katunayan, ni ayaw ko siyang makita. At wala akong laging idinadalangin kundi ang magkasakit sana siya tuluyan ang mamatay.
Uy, nangyayari ka pala. Bert, bakit wala pa si Atty? Ewan, tanghali na nga eh. Mukha nagkasakit. Ha? Good morning, good morning. Morning. Ang iniisip ko, kung bakit kailangan pa tayong pumarito para magtrabaho. Sapagkat ang sulat na ididikta ko sa iyo ay nangangailangan ng inspirasyon. Ready? Ready? My dearest. Ano? My dearest. Iniibig kita. I said iniibig kita. Marahil ay di nakaiba sa iyo. Sapagkat ako'y naniniwalang sapat ng aking mga ignilos upang madama mo ang dakilang pagmamahal na ito na ikaw ang nagmula sa aking puso. Teka nga. Ito pala personal na sulat. Bakit sa akin mo dinidikta? Ikaw ang aking sekretary. Wala naman yata sa usapan natin yon. Na pati mga love letters mo, ako pang gagawa. Bueno. Kung ayaw mong gawin bilang isang sekretary, maaari bang gawin mo bilang isang kaibigan? Nasaan tayo? Dakilang pagmamahal na ito na ikaw ang nagpunla sa aking puso. Ngayon, ang pinakamimitik kong pangarap ay marinig sa iyong mga labi na ako'y iniibig mo rin. Umaasa't naghihintay. Ricardo. Teka. Carding. Hindi. Rick ano? Bakit hindi attorney? Napaka-romantic naman yata yan. Aba na ikaw na bahala. Paano? Imamakinilya ko na ba ito? Ano? Kung mari, sulat kamay mo na lang. Anong kulay ng papel ang gusto mo? Kulay ng Pula, berde, o itim? Rosas kaya maganda na, ha? Baka naman gusto mong lagyan ko pa ng pabango. Ikaw na bahala. Kanino ko naman padadala? Ilagay mo. Miss Lolita Perso. Lisa Berto. Lolita, ang lahat ng sinabi ko sa sulat na yan, siyang katotohanan. Pinakaibig kita. Marahil lang nararapat bilang isang Pilipinay magkunwari ako. At hilingin sa iyong bigyan mo pa ako ng pagkakataong makapag-isip-isip. Ngunit ngayon pa'y nalalaman ko na ang aking katugunan. Malaang ko nang nalalaman. Iniibig kita, sis. Oh, my darling. God knows how much I've tried to hate you. Oo, Rick. Pinilit kitang kamuhian. Ngunit habang nilalayo kita sa aking damdamin ay lalo namang inuutos ng aking puso na ikaw ay pangkaibigin. Ito. Ngunit meron sana akong ibig ipagtapat sa'yo. Hindi na kailangan. Rick, hindi mo pa ako lubos na nakikilala. No, I won't listen. Please, Rick.
Ano? Nadistrong ka mo ng pintuan ng kotse? Oo. Bakit? Itutulutan niyo. Oo, bakit? Naku, pumili kayo. Ang daming tao. Baka kayo mabuko. Basta gawin mo pinapagawa ko sa'yo. Magsaya ba kayo dyan? Para malibang mga tao. Tara, boy. Paano natin mapapatak dito? Wala tayong susi. Bahala, didirekta na. Wala kikilos! Saan ka punta? Papa, dyan! Kapatid, bakit? Ano pa nangyari? Ano rin po? Good evening. Ito, sa mga lukulukong to, gusto nyo pirahan ng kotse nyo. Buti, nakita namin. Ba, ito pala si Johnny Boy at si Nonoy, ah. Chip, makabasa ko ito mo. Ano ba, Johnny? Akala ko gagamitin mo yun sa Hyundai. Ang bata nyo, pati ang pintunan yung kotse. Kailangan pang direct kasi. Direct. Kasi pala susi, ah. Sorry, Johnny, ah. Nakalimutan ko ibigay sa'yo, ah. Ah. That's all right, Chip. Ako nang balas sa kanila. Dali lang, Tol. Ano yun, Chip? Nalalaman namin tagapapang lamang ang mga batang yan. Kung saan ang kadahilanan, yan ang kaya malaman. Kung kayo, nagnanakawan, pumapalik sa kanila, wala kayong magagawa. Ngunit, uy ang mga bata yung magsilakong kriminal. Kaya ba ninyong paramatan? Kayong bahala. Nasa inyo yan. Salamat, ha. Ikaw, ha? Ikaw! Magkikita kayo, ha? Oh, kayo! Anong ginagawa ninyo yan? Oh, paano ito, ne? Good night. Salamat, ha? Good night, sorry. Good night. Salamat, ha? Ngunit, ang hindi ko lang malaman, kung bakit mo pinagtakpan? Dahil sa... Alam ko na. Marami may nakaway ka, no? Hindi mo kaya. Gusto mong pamaster sa amin. Di ba? Sabi ka, huwag ka mahiya. Alam mo naman ako eh. Basta may utang na loob. Kailangan bayad ka agad eh. Alam ko kayong mayaman eh. Hindi nyo kaya pagtagal yung sarili. Lagi nyo pinapangat ang inyong salapit. Ano? Kaya o hindi? Sorry ah. Bobby, pupunta muna sa kanila. Alam mo eh, kaya baka sa lahat ng mayaman nakilala ko. Ano bang pangalan? Bobby. Ako naman si Vic. Pero hindi ko pa rin maintindihan eh. Kung bakit ako may pinagtakpan. Dahil naalala ko ang aking ina. Alam mo, nung ako ay kasing edad, marami rin akong kalukuhan nagawa. Minsan nahuli ako. At dahil sa skandalo nangyari, namatay ang aking ina sa kahihiya. Ikaw, Bobby, meron ka pa bang ina? Meron pa. Papalag ka. Mahal mo naman siya. Eh kung gayon eh, bakit ka gumagawa ng ganito? Kailangan ko ng pera eh. Kailangan mo ng pera? Hindi magtrabaho ka. Magtrabaho? Anong klaseng trabaho? Magtinda ng dyaryo? Maglimpya bota? Hindi Pwede mo bang magtrabaho sa aking opisina?
Ang ibig ko ba sabihin, pagkatapos kitang pagkakaanak-awan, bibigyan mo pa akong trabaho? Yes, why not? Alam mo, Bobby, kung nung nahuli ako merong isang naktakip at nagbigay sa akin ng pagkakataong katulad ng ibinibigay ko sa iyo ngayon. Marahil ay buhay pang akin. What do you say? Kontaret ako, Bobby. Kahit na nung oras pumunta ko sa opisina, meron kang trabaho. Thank you, baby. Alis lang eh. Maghintay ka na at baka dumating yan. Marami yung kasama sa babae. Yung gusto mo nagagawa lang ng appointment sa kanya. Ano ba pangalan? Bobby Versosa. Versosa? Oo. Sekretarya ni Atty. Sino sekretarya? Lilito Versosa. Mataas? Oo. Munilat, maganda mata. At tapos daw na bugas yan. May linaraw. Sa katunayan at pinumagin ay mga rosas siya. Kapatid ko yan! Katakataka naman yatang na kapatid mo siya. Hindi, matagal na kung di bumili sa amin. Kung totoong kapatid mo siya, sama mahin ninyo. Valencia Street, Quezon City. Isang malaking bahay. Maganda. Nasa sa ngayon? Sandali at may nilakad eh. Gusto mo hintayin mo na siya? Marami magugulit sa akin pag nakita niya ako eh. Alam mo tagal na kami hindi nakikita eh. Sige ah. Okay. Thank you. Siya ang unang biktima na gagawin kong pagiganti sa mga lalaki. Nahalata akong may hangarin siya sa akin. Kaya't paiibigin ko siya. Aakitin, bagamat sa aking puso'y wala siyang madadamang pag-ibig kailanman. Ang kailangan ko yung kanyang salapi. Ang kanyang pangalan upang ako'y makabalik sa dati kong kinalalagyan sa lipunan. Gagawin kong tungtungan upang siya'y maging aking alipin. Bobby! Ano? Kumusta? Kasama ka na ba sa akin ngayon sa pag-uwi? Tama! Ignore siya, di pare-pareho. Pare-pareho mo walang yan! Pasamantala! Bakit ka nagsalita sa akin ngayon? Huwag ka na magmamaka. Hindi nabasa kong binabala kong pasamantala sa pag-ibig na rin. Upang magkaroon ka lamang sa lahat. At yan hindi ko mapapayagan. Naiindihan mo! Bigyan mo ako ng pagkakataong makapagpaliwan. Hindi na kailangan. Dapat mong alam na kung hindi dahil kiri, ako'y lang pinaguna ngayon at hindi lamang yan. Sa pa rin ang paliwanag ka na mali ang aking ginagawa. Kaya naman ang tiwala sa kanya. Inahanda na ang magbagong buhay. Kaya hindi naman talaga siya. Okay. Ikakalat ka rin kita sa kanya. At sa babae ang pagsamantala, hindi dapat pagkatiwalaan. Ang babae pinay... Hindi ko nais gawin sa iyo, Mami. Ngunit tandaan pa, hindi ko maring payagan na magsalita ng kanya sa aking katipan. Wala kang kalalaan niya, Tommy. Pinaalam ko lamang sa iyo
Tapos siya man ay iyong katipan. Ako naman ay kanyang kapatid. Kapatid. At kaya laban ko nakapagsalita sa kanya. Ay alang-alang sa iyo. Nabasa ko sa kanyang tayo na ikaw ay paiibigin ng tayo lamang sa isang laki. Ngunit siya na mabuti mo ang ginawa. Ay ako pa pinagbuhat ako ng kamay. Kung pinakikiusap ko lamang sa inyo, na utang na loob, simulahin huwag niyo na ang pakikalaman! Huwag na! Totoo ba ang sinabi ni Bobby? Ngunit din ay natutunan na kitang mahalin ng tapat. At maging ikaw man ang pinakamahirap sa ibabaw ng safety. Mamahalin pa rin kita. Lolita. At tapos kung malaman na pinaibig mo lamang ako dahil sa kusap. Ay nang ako sa pagmamahal na iginunod ko sa'yo. Philip. Kung sa napilaw ang kailangan mo pa, hindi mo sinabi sa akin. Bakit ka ba nagkumbay? Hindi mo ako malisip. Naalala mo pa ba na mapayag ka sa akin ng pag-isip? Hindi ba't meron kong ibig ipagtagat sa'yo, hindi mo ako binigyan ng magkakataon. Ang lahat ng itong ibig kong sabihin, Rick, ngunit mo ako pinagbigyan. Maniwala ka sana sa akin. Maniwala mo ko. Lagi lamang kitang panola. Ngunit ngayon ay hindi ko malaman kung alin ang katotohanan at kung alin ang kasinungalingan. Rick!
Magandang umaga po, Doña Rosa. Magandang umaga naman. Lolita. Kaya tagal mo yatang nawala. Nadadaling ko lamang sa ibang bansa at kahapon lamang ako dumating. Ngunit, bago ako umalis, ay nabanggit sa akin ni Gloria na magtitipon kayo rito sa araw na ito. Kaya't sa inyong kapahintulutan eh, bayaan niyong ialay ko itong mga bulaklak na ito. Sa isang taong matagal ko na rin itinuring na yung sarili ko. Salamat. Mabuti naman at naisipan mo pang magbalik. Naglakbay ako sa ibang bansa sa paniwala ko matututuhan kong makalim. Ngunit, kahit saan man ako makarating at kahit na ano aking gawin eh, para bang may tinig na tumatawag sa akin na upang ako'y magbalik. Upang humingi ng tawad sa isang babaeng nang dahil lamang sa aking kabiklanan ay nakatulang ko sa naghindiwas. Hindi ko sana dapat nagwandoy ng kasalanan ng iba sa kanya. Pinakaiipig ko sa Lolita. At kung kinakailangan ako'y magdusa ng dahil lamang sa aking pagkakamali. Ay nakahanda akong magtiis. Palagay ko eh, kalabisan namin matagal pa ko rito. Kaya't, paalam na Lolita. Doña Rosa. Luis? Mama? Pupusa niyo yung kagalda namin pagparito. Sinadya namin ngayon pumarito sapagkat nalalaman namin kayong lahat ay naririto ngayon. Oh, ano naman na paglilingkod namin sa inyo? Inihiling po sana namin namin ang iyong kapahintulutan na kami pakasal. Pakasal? Hindi ba't ikaw ay may... Mahiram ko na pong namamaya pa ang aking naipahay. Sabi! 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 Iwanan ninyo ako! Hindi ko ay kailangan! Sabi! Anak ko! Iwanan ninyo ako! Sabi!
Sindik kayo. Pamahalaan laban kay Bobby Versosa. Sabi kriminal bilang 6,922. Kagalang-galang na hukom. Ako po ang kumakatawan sa panig ng pamahalaan. At ako po naman ay sa panig ng tagapagtanggol. Ako rin po. At ako po. Lumapit ang nasa sakdal. Ikaw ay nasa sakdal sa mga kasalanan sumusunod. Una, pagnanakaw. Kagalang-galang na po. Yamang nalalaman na ng nasa sakdal ang mga bintang laban sa kanya. At upang masimulan ang paglilitis, pinagpaparaya na ng panig ng tagapagtanggol ang karapatan ng nasa sagdal na marinig ang mga bintang laban sa kanya. Versosa, inaamin mo ba o hindi ang sagdal laban siya? Su señoría, el acusado declara de no ser culpable. Con su permiso, quisiese presentarle. Patutunayan po namin sa hukuman ito na si Bobby Versosa hindi na dapat magsusok sa mga binibisag. Pagsitigil kayo! Hindi ko kailangan yung pagkatangkol! Narinig ninyo! Hindi ko kailangan! Pagkat natasaktan laban sa akin, totoo! Totoo at inaamin ko! Wala mga pipigil sa akin. Bayan niyo ako. Kahit na matagdagan ang parusa laban sa akin, tatanggapin ko. Hindi ko lang malaman ang hukumang ito. Nananaisip pang mabulok sa bilangguan. Kaya sa bumalik siya sang ina, hindi marunong mag-aruga sa kanyang anak. Sa akin mga kapatid, nanatakmal sa akin. Kaya sila po ng tangan. Walang kahihiyan. At hindi nito, na walang lugar. Na walang lugar para sa akin. Ayoko na. Kinamambuhay ko kayong lahat! Kayong lahat! Gusto ko lang mamatay! Gusto ko lang mamatay! Iwanan ninyo ako! Iwanan ninyo ako! Iwanan ninyo ako! Iwanan ninyo ako! Matapos nating marinig ang lahat na pinahayag ng nasa sagdal, ay ibig malaman ng hukumang ito kung anong masasabi ng panig ng Versosa. Galang-galang na po. Iya mga nakasagdan na lang siya ng pahayag ng pag-anis sa bintay laban siya. Ay binabawi na ng panig ng tagapagtanggol ang mga pahayag nila. Malaki ko ang pag-uusap na naway maging maulaway ng hukumang. Ngayon, Kagalang-galang na po. Bago po rin yung nasulat si Bobby, pinag-iusap ko sa inyo, bigyan po ninyo ako ng pagkakataon makapagsalita. Upang may paliwanag ko ang mga pangyayaring nagsusul sa kanya upang siya magkasalo sa kanya. Opo, pinaumay. Bigyan niyo kami ng pagkakataon upang makapagpaliwanag. Sikit po kanina naman, ako nakakabalik kung bakit siya nagkahaganyan. Kinaupo ko. Matutong kayo isang magulat din. Kaya't ako narinikluhan at nakikiusap sa inyo. Bigyan pa ninyo kami ng isang pagkakataon. ang inyong hinihiling ay hindi karaniwang nangyayari sa babae. Subalit dahil sa ako'y naniniwala na sa tingin ko ay hindi mapakali. Ginagawad ko sa inyo
Ako na sariling kapatid ni Bobby. Ang siyang dahilan kung bakit siya nasasakdal ngayon sa hukumang ito. Sapagkat noong huli kami magkita, ay patungo na sa landas ng pagpapakatulog. Ngunit nang dahil sa akin, ay nawasak ang kanyang pananhalik sa kaputihan. Nasira ang kanyang paniniwala sa isang kaibigang pinagkukulan niya ang kahuli-huli ang pagkasiwala. Kaya kung merong dapat sisiling ito, ako. Sapagkat parang ako na rin ang naglagay ng baril sa kanyang mga kamay. At lumaban sa mga may kapangyarihan. Kung may nagtulak kay Bobby upang magpakasanay. Walang iba kundi ako. Sinatla ko siya. Kinahiya. Dahil sa pagpapahalaga sa kalagayan ko sa lipunan. Ngayon ko napatunayan ang bigat ng aking ginawa sa sarili kong kapatid. Pagkat sa nagawa kong yun ay inalis kong lahat ang kanyang pagtitiwala at pagmamahal sa kapwa. Kung kanya ngayon ay nakuhuwi siya sa lahat. At may kasalanan kung bakit siya napinag. Sa aming lahat binuho ko ay higit ang pagkakasala ko kay Bobby. Sapagkat akong kauna-unahang sumugat sa kanyang murang puso. Ako na kanyang kapatid na itinamit minahal. Ngunit sa halip, na ako'y maging karapat-dapat sa batas niyang pagtingin. Ako pa ang nagbigay sa kanya ng kahihiyan at pagkasuklan sa sarili niyang dugo. Ako ang dapat na umangkin ang parusa kung meron man. Ako kagalangalan ako. Hindi ang aking mga anak. Hindi sino man ang may kasalanan ng lahat. Hindi ako. Kagalangalan na ako. Kung magkamali sa tunay at magbibigan ang pagkakalaman. Sapagkat sabi sa ako pala yung nagbinigay ko sa aking mga anak. Ang kamalian ay kamali ang ginalamis pa. Samantalang tungkulin ang isang mga. Ako'y hindi napatutan. Sa hawak ng lahat ng narinig ko kayo. Kung mayroon mang dapat na magdusa, ay walang iba kung hindi akong kanilang ina. Dapat inyong hatulad. Para sa inyong awa. Huwag ang aking isang anak. Bobby. Tuwari. Malapot ako tignan. Bakit? Sa labi ng nasaktan, ay narinig natin ang kanyang pag-amin sa
ang laban sa kanya. At sa kanyang mga kasalanang nagawa, ay tiyak na siya tatanggap ng kaparusahan. Ngunit, yan ay hindi sapat kung masuturan ang masuturan natin ang sakit ngayon ng kabataan. Bakit hindi natin saliksikin ang ating mga puso na malaki? Tayong mga nakatatanda, tayong mga magulang, kapatid, tayong mga bumubuo ng lipunan. Sa hapag ng hukumang ito, ay hindi lamang si Bobby Versosa ang ating ililitis ngayon, kung hindi pati na rin ng malaking usapin ng mga kabataan. Sapagkat natitiyak ko na sa bawat loob ng tahanan ay mayroong isang Bobby Versosa na nangangailangan ng wastong pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang o kapatid. Bakit sila nangaliligaw ng landas? Dahil ba sa kulang o labis ang pagmamahal at pag-aaruga ng pinagkakaroon? Ang ating suliraning ito sa mga kabataan ay hindi natin matatapos. Hindi natin matutuklasan